Diyos, paano ko kikita? Paano ko yayaman? Tingin mo ba talaga binuhay ka ng Panginoon para lang yumaman? Your purpose is not just to make a living. Your purpose is to make a difference. God answers our prayers. Madalas, ang sagot niya is mga bagay na hindi natin gusto at hindi natin ine-expect. Kaya kapag tinanong ka, sumagot na ba si Lord? Hindi pa. Ang totoo, sumagot na, hindi mo lang gusto yung sagot. Hindi babagsak ang mansyon mula sa langit. You have to work it out. You are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Kaya kahit gustong ibigay ng Lord sa'yo, kung di mo tatrabahuin yung butong ibinigay ng Panginoon sa'yo, kasi dinispice mo na agad dahil maliit, walang potensyal, walang mararating, hindi mo makikita yung fullness of potential that God gave to us. Kung ganun lang yung mindset natin, na lahat ng binibigay sa atin ng Lord na opportunity ay seed at hindi agad blessing, trinato mo na kasi kaagad blessing, yung seed pa lang. Ang mathematics ng mangga, minus. Pag kinain mo, wala na yun eh. Pero ang mathematics ng buto, multiplication. Kapag tinanim mo, it will multiply. So focus on the opportunities that God is giving sa iyong kapaligiran. Baka bulag ka lang sa mga pituang bukas ng matagal na sa iyo. But you are too lazy to work it out. Hindi ka responsible sa outcome. Ang responsibility mo lang maging tapat ka ngayon sa pinapagawa ng ating Panginoon. God is outside time. What you can see right now, in the present, God already sees it. Labas siya eh. Hindi siya kasama mo na nandito sa time, na hindi nakikita ng Lord ang future. Labas siya sa time. So nakikita na ng Lord yung ending. Kita niya na yung omega. Nasa alpha ka pa lang. Minsan, umiiyak ka kay Lord. Lord, kailangan ko ng milagro. Kailangan ko ng miracle. Asa ka ba, Lord? Ba't di ka nagsasalita? Si Lord nakalabas lang eh. Kita niya na kagad yung dulo eh. Alam niya sa Friday, makakatanggap ka ng tawag na makakapagpabago ng buhay mo eh. Eh ngayon lang, naiiyak ka. Pero nakita na ng Lord sa Friday, makakatanggap ka ng tawag eh. Ngayon, naiiyak ka kasi heartbroken ka. Pero si Lord nandun na sa wedding day mo eh. Kita niya na oh. Kita niya na kinasal ka eh. Nakita na ng Lord yung omega. Kaya wag na wag nating i-despise ang mga beginnings, ang mga simula, ang mga gitna. Ngayon, umiiyak ka sa Lord, Lord, kailangan ko ng milagro, kailangan ko nito, kailangan ko ng ganyan. Nasa sakit ka pa lang, kita na ng Lord yung kagalingan mo, yung recovery mo eh. Kita niya na eh. You just have to trust God. The most important thing right now is to never give up on the Lord and your faith. Minsan, dinidespise natin. At kinakatakutan natin yung napakalaking higante na nasa harapan natin, na nakalimutan natin. Matagal ka ng training ng Panginoon sa mga slingshot moment ng buhay. Tagal na oh. Nung wala nakakita sa'yo, nung may spotlight sa'yo. In fact, hindi ka nila nakikita. Hindi pa nila makita yung potential na meron ka. Buti ka pa, alam mong may potential ka. Sila hindi nila makita. In fact, nagbubulag-bulagan sila sa potential na meron ka. Alam mo, you deserve something better, but you trust the process anyway. And you remain faithful to God. And when you do that, mga kapatid, kahit maka-experience ka ng delay, setback, mishaps, or mistakes, basta magtiwala ka lang sa ating Panginoon and you keep going and never give up, I believe with all my heart, time will come that this forest of opportunity will become a forest of blessing that you're going to harvest and reap.